Isang napakalaking pagsabog ang naganap sa gitna ng lungsod. Kasabay nito ay ginagawa naman ng mga misteryosong kalalakihan ang isang napakatalino at planadong pagnanakaw. Ngunit sa huli ay hindi nila inaasahan ang mangyayari dahil napakalaking twist ang magaganap. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Fuse. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang construction site kung saan pinatigil ang lahat ng operator ng crane sa paghuhukay. Ilang sandali pa, isa-isa silang lumapit at nagulat ng matuklasan na mayroong bomba sa lugar. Agad na pinaalam ito kay Police Superintendent Susana. Nalaman din ito ni Sergeant Kin at kaagad na tinawagan si Major Will upang ipaalam ang sitwasyon. Matapos suriin ang impormasyon, nalaman ni Will na isa itong bomba mula noong pang-ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi niya na kailangang lumikas at paalisin ang lahat ng tao sa loob ng 800-meter radius mula sa lugar. Inutusan niya si Kin na ipagbigay alam sa pulisya at simulan agad ang operasyon dahil kailangan nilang magtayo ng harang bilang karagdagang proteksyon. Ilang sandali pa, dumating naman agad ang mga pulis sa lugar upang ilikas sa mga residente at naglagay ng seguridad sa paligid. Samantala, sa isang apartment, si Rahim at ang kanyang pamilya ay pinayuhang lisanin ng lugar. Makikita naman ang isang lalaki na tahimik lang na nakaupo sa dilim kahit kumakatok na ang mga pulis sa kanyang pintuan. Habang nagpapatuloy ang paglilikas, nakaalis na din si Rahim kasama ang kanyang mga magulang. Samantala, dumating na si Will sa construction site at nakipagkita kay Corporal Martin. Inilibot sila ng foreman sa lugar. Umakyat sila sa isang mataas na bahagi upang magkaroon ng mas magandang anggulo sa nasabing lugar. Gagamitin nila ang opisina ng mga manggagawa bilang sentro ng operasyon at kailangan nilang bakuran at isecure ang buong area. Pagkatapos, ipinakita ni Will kina Susana at sa iba pang miyembro ng grupo na napakalaki ng bomba at maaari itong sumabog anumang oras. Ilang sandali pa, dumating ang isang opisyal at ipinaalam na ang bomba ay direktang nakapwesto sa ibabaw ng pangunahing linya ng kuryente. Dahil dito, agad na din-activate ang power supply sa lugar. Pagkatapos, nagsimula na ang bawat isa sa kani-kanilang mga tungkulin. Tinanong ni Will si Susana kung maaari silang makipag-ugnayan gamit ang radyo ng pulisya dahil malaking tulong ito sa koordinasyon ng operasyon. Samantala, makikitang pinagmamasdan ng mga misteryosong lalaki ang lahat ng nangyayari at nagsimula na rin silang maghanda para sa kanilang sariling plano. Sa construction site, naghahanda na ang mga sundalo habang nagpapalipad naman ang mga pulisya ng mga drone upang bantayan at obserbahan ng paligid. Si Martin naman ay nagdala ng isang makina upang gamiting panglimas sa tubig sa paligid ng bomba. Habang pinapatay ng mga otoridad ang kuryente sa buong lugar, ang mga misteryosong lalaki na nasa itaas ng isang bangko ay nakahanda na. Bumaba sila sa isang basement at nagsimulang kumilos. Samantala, ipinaalam naman ni Kin kay Susana na nagsimula na silang magpump ng tubig palabas at magtatagal pa bago matapos ang proseso. Sa madilim na imbakan sa basement, nagsimula na ang mga misteryosong lalaki na magkabit ng mga ilaw. Ang isa sa kanila ay si Carlos. Lumabas ito ng gusali at naglagay ng kamera sa harapan bilang bahagi ng kanilang plano. Pagkatapos, isinara niya at ikinandado ang main door ng gusali. Nagtungo si Carlos sa likurang bahagi ng gusali at kumuha ng isang kable mula sa tambak ng basura. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga lalaking naghihintay sa imbakan. Pinaandar niya ang generator na nakatago sa loob ng basurahan at naglagay pa ng isa pang kamera malapit sa gate upang mabantayan ang paligid. Habang pabalik si Carlos, bigla siyang napahinto nang makita niya ang isang hayop na fox. Nagulat siya, ngunit mabilis din siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa loob ng storage, ikinabit ng mga lalaki ang kable at sinimulang basagin ang pader gamit ang kanilang kagamitan. Samantala, habang pinapanood ni Susana ang drone monitor ay mayroon siyang napansin. Iniutos niya na ibaba ito ng kaunti. Pagkatapos, hiniling niya na gusto niyang makita ang thermal footage. May nakita siyang gumagalaw sa kalsada, kaya't naging alerto siya. Ngunit nang ma-check niyang mabuti, natawa siya nang malaman na isa lamang pala itong hayop. Habang patuloy na inaalis ng mga sundalo ang tubig sa paligid ng bomba, walang tigil namang nagtatrabaho ang mga misteryosong lalaki upang mabutas ang pader.
Sa gitna ng operasyon, may isang empleyado ng bangko ang lumapit sa mga pulis. Sinabi niya na kailangan niyang suriin ng bangko dahil tumutunog ang alarm nito. Ipinaliwanag ng mga pulis na normal lamang iyon dahil pinutol ang kuryente sa lugar. Dagdag pa nila, hindi siya maaaring papasukin dahil sa panganib na maaaring maidulot ng bomba. Dahil sa wala siyang magawa, umalis na lamang ang empleyado. Sa kabilang banda, naghahanda naman si Will ng mga inumin. Sinabi niya na tradisyon na niya ang magdiwang at uminom matapos ang isang operasyon. Pagkatapos ay lumabas siya at inutusan si Martin na kunin ang clock stopper na gagamitin nila sa bomba. Samantala, matapos mabutas ang pader, inilabas ng mga lalaki ang isang malaking drill. Inihanda nila ito upang butasin ang vault ng bangko. Ilang sandali pa, isang sasakyan ng pulisya ang nagsagawa ng routine inspection sa lugar. Napansin sila ni Carlos habang nagbabantay kaya agad niyang binalaan ng iba na tumahimik. Sinuri ng mga pulis ang paligid ngunit wala silang nakitang kahina-hinala. Nang makaalis ang sasakyan ng pulisya, ipinagpatuloy ng mga lalaki ang kanilang operasyon. Ipinaalam naman ni Kim sa pulisya na linisin na ang lugar dahil magsisimula na sila sa kritikal na bahagi ng operasyon. Dahil dito, agad na pinaalis ni Susana ang lahat ng tao sa paligid. Sa ibang eksena, inihanda naman ni Will at ng kanyang grupo ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa pagdisarma ng bomba. Ilang sandali pa, lumapit si Will sa bomba upang suriin ito ng mabuti. Matapos ang inspeksyon, natuklasan ng lahat na isa itong time fuse bomb. Ikinonekta niya ang mikropono sa bomba at narinig ng lahat ang nakakatakot na tunog nito. Agad namang sumigaw si Will na magtago at maghanap ng mapapagkublian. Kasunod nito, ipinaalam ni Kim sa pulisya na ang bomba ay may time fuse at maaari itong sumabog anumang oras sa loob ng 48 oras. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Will na subukang i-disarm ang bomba. Maingat niyang ikinapit ang isang magnetic device dito at mabilis na tumakbo pabalik sa command base. Pagkatapos ay pinaandar nila ang magnet at naghanda ang lahat sa posibleng pagsabog. Napuno ng tensyon ang paligid. Sa kabutihang palad, huminto ang pagtunog ng orasan ng bomba. Agad na sinabi ni Kim na ligtas muna sila sa ngayon. Gayunpaman, aabutin pa ng humigit kumulang 5 oras ang buong operasyon. Sa gitna ng pagod at kaba, pabiro niyang sinabi na magandang ideya kung umorder muna sila ng pizza habang naghihintay. Sa ibang eksena, matagumpay nang nakagawa ng malaking butas ang mga misteryosong lalaki sa kanilang target at unti-unti na silang papalapit sa loob ng vault ng bangko. Sa labas naman, patuloy na nagbabantay si Carlos upang matiyak na walang makakahalata sa kanilang operasyon. Samantala, dumating ang mga pulis na mayroong dalang pizza para sa mga sundalo habang ang iba ay abala sa pagtatayo ng mga harang at paghahanda ng seguridad sa paligid. Napansin nila si Martin na muling sinusuri ang bomba. Pinatunog naman ni Will ang busina upang tipunin ng lahat. Nilapitan niya rin si Martin at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Martin na may kakaiba siyang napansin. Ipinakita niya na hindi lubusang kinakalawang ang bomba at ang ilang bahagi nito ay tila bago pa. Sinabi naman ni Will na may mga pagkakataong ganun talaga ang nangyayari kapag matagal nang nakabaon sa lupa ang isang bagay. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na bumalik na sa kanilang trabaho. Sa ibang eksena, tuluyan nang nakapasok ang mga magnanakaw sa loob ng bangko. Tinakpan ni X ang mga kamera at ipinaalam kay Carlos na matagumpay na silang nakapasok. Pagkatapos, agad nilang sinimulang buksan ang mga safety deposit box at kolektahin ang mga alahas at pera sa loob. Nakakita rin sila ng mga gold bar, ngunit sinabi naman ni X na huwag itong kunin. Ayon sa kanya, masyadong mabigat ang mga ito at maaaring magpabagal sa kanilang pagtakas. Kaya alahas at salapi lamang ang kanilang kinolekta. Samantala, hindi pa rin maalis sa isip ni Martin ang kanyang hinala tungkol sa bomba. Pakiramdam niya ay parang itong bagong gawa at hindi isang lumang bomba mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga oras na iyon, biglang napansin ni Kim ang isang nakakatakot na bagay. Nagsimula nang tumiktik ang bomba. Agad niyang pinabalik at pinagtago ang lahat. Nagmadali silang tumakbo papunta sa ligtas na lugar habang sinusubukang unawain kung bakit muling gumana ang mekanismo na dapat ay napahinto na.
Agad namang iniutos ni Will na ilabas muli ang mga kagamitan. Napagpasyahan niya na hindi sila maaaring umasa lamang sa magnetic device. Kailangan na nilang mag-drill ng mano-mano at direktang pigilan ang mekanismo ng orasan bago pa maging huli ang lahat. Naisa nang magsalita ni Martin at ipaliwanag ang kanyang hinala, ngunit agad siyang pinatahimik ni Will. Para kay Will, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagdisarma sa bomba kaysa sa mga haka-haka. Samantala, ipinaalam ni Kin sa pulisya ang kasulukuyang sitwasyon. Sinabi niyang ito na ang kanilang huling paraan at wala na silang no choice kundi ang subukang pigilan ng mano-mano ang mekanismo ng bomba. Naghanda na si Will at umakyat upang simulan na ang pagdrill sa bomba. Ngunit bago pa man niya ito magawa, may ipinakita ang isang opisyal kay Susana. Sa thermal camera, may nakita silang pinagmumulan ng init na hindi nagmumula sa lugar ng bomba. Mabilis nilang natukoy na ang init ay nanggagaling sa isang generator, ang parehong generator na ginagamit ng mga magnanakaw sa kanilang lihim na operasyon. Sa mga sandaling iyon, abala pa rin ang mga ito sa pagkuha ng mga mahalagang bagay mula sa bangko. Dahil sa bagong impormasyong natuklasan, iniutos ni Susana na ihinto muna ang operasyon sa bomba. Agad niyang pinabalik si Will na mabilis namang tumakbo pabalik sa command base. Ipinaliwanag niya na may natuklasan silang kahina-hinalang heat signature at kailangan muna itong maimbestigahan. Sinubukan naman ni Will na ipaliwanag na napakadelikado ng kanilang kasalukuyang ginagawa at wala silang oras para maantala. Ngunit nanindigan si Susana. Ayon sa kanya, hindi nila maaaring isugal ang kaligtasan ng mga sibilyan at mabilis lamang nilang susuriin ang pinagmumulan ng init. Habang nangyayari ito, patuloy naman ang mga magnanakaw sa kanilang ginagawa. Pumasok si Carlos sa isang espesyal na silid at binuksan ang isang natatanging locker. Nang makita ito ni X, tinanong niya kung iyon na ba ang kanilang hinahanap at tumango naman si Carlos bilang sagot. Inutusan siya ni X na ilagay ang laman nito sa isang trolley. Nag-atubili si Carlos na gawin iyon na para bang may alinlangan siya sa bagay na kanilang nakuha. Ngunit matigas ang paninindigan ni X kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang utos. Kaya inilagay niya ito sa trolley at umalis. Samantala, napansin ni Major Will na ginagalaw ni Martin ang magnetic device na nakakabit sa bomba. Agad siyang lumapit at hiningan ito ng paliwanag. Sinabi ni Martin na inililipat lamang niya ang magnet upang maprotektahan ang kagamitan at maiwasang masira ito habang pansamantalang nakahinto ang operasyon. Sinabi ni Will kay Martin na walang halaga ang kagamitan kung ikukumpara sa buhay ng tao. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido si Will at lalo lamang siyang naging mapagmatsyag sa mga kilos ni Martin. Samantala, lumabas si Carlos upang alisin ang generator. Ngunit nang may dumaan na police patrol car, agad siyang nagtago upang hindi mapansin. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa mga kasamahan ang presensya ng mga pulis at pinatay agad ang generator. Sinuri ng mga pulis ang gusali, ngunit dahil nakasara at nakakandado ang mga pinto, wala silang nakitang dahilan upang pasukin ito. Makalipas ang ilang sandali, nawala rin ang heat signature na nakita sa thermal camera. Dahil dito, inutusan ni Susana ang mga opisyal na mabilis na suriin ang lugar at pagkatapos ay umalis na. Samantala, si Carlos ay paalis na sana matapos itago ang generator nang may isang pulis na nakapansin sa kanya at pinatigil siya. Sa halip na sumunod, bigla siyang tumakbo. Agad namang inireport sa lahat ng unit ang pangyayaring ito. Nang marinig ito ni Will, lalo siyang nabahala at pakiramdam niya ay hindi magtatapos ng maayos ang sitwasyon. Lumapit siya kay Kin at sinabing magsuot ng helmet. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na maghanda sa posibleng pagsabog, yumuko at takpan ang kanilang mga tenga. Sa kabilang panig, gumamit ang mga pulis ng bolt cutter upang putulin ang kandado ng gate. Malapit na silang makapasok sa loob habang ang mga magnanakaw naman ay nagmamadaling ipunin at ihanda ang lahat ng kanilang ninakaw para makatakas. Sa mga sandaling iyon, bigla namang huminto ang pagtik ng bomba. Sa loob ng ilang segundo, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Tinamaan ng malakas na shockwave ang lahat na nasa paligid. Maging ang mga pulis na nasa malayo ay naramdaman ang epekto ng pagsabog. Nawala rin agad ang signal at video feed ng drone na ginagamit nila sa surveillance. Pagkaraan ng pagsabog, isa-isang lumabas ang mga sundalo mula sa kanilang pinagkukublihan.
upang suriin ang pinsala at alamin kung ano ang nangyari. Ang dating kontroladong operasyon ay biglang nauwi sa kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Samantala, nagsimula nang lumabas ang mga magnanakaw dala ang kanilang mga ninakaw na alahas at pera. Gusto sana ni Carlos na suriin ang espesyal na kahon na kanilang nakuha. Ngunit dahil nasa paligid pa rin ang mga pulis, alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sa kabilang banda, isang pulis ang nawala ng malay dahil sa lakas ng shockwave mula sa pagsabog. Agad namang inireport ng kanyang kasamahan na may nasugatan at nangangailangan ng tulong, kaya agad silang nagpadala ng karagdagang unit sa lugar. Samantala, matapos tiyakin na maayos ang lahat, isinagawa ng mga magnanakaw ang kanilang plano sa pagtakas. Naghiwalay sila sa dalawang grupo. Sina X at C ay dumaan sa kalye habang sina Carlos at Y ay umakyat patungo sa rooftop ng gusali. Nakarating sina Carlos at Y sa taas ng gusali at inilabas ang ilang drone bilang bahagi ng kanilang plano. Habang minomonitor ang mga camera feed, may napansin si Susana sa kuha ng isang surveillance camera sa kalye. Nakita nila ang dalawang kahinahinalang tao na nagtungo sa construction site na pumasok sa isang imbornal. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa isipan ng mga otoridad na ang mga kakaibang pangyayari, ang mga heat signature, ang mga tumatakas na lalaki, ang mga kahinahinalang galaw sa paligid ay maaaring konektado sa isang mas malaking operasyon na nagaganap sa likod ng kaguluhan na dulot ng bomba. Inutusan ni Susana ang mga pulis na magtungo agad sa lokasyong nakita sa camera footage. Sa ibang eksena, abala sina Carlos at Y sa paghahanda ng kanilang mga drone nang biglang sinabi ni Y na hindi gumagana ang kanyang drone, kaya ibinigay ni Carlos ang isa sa kanya. Ikinabit nila ang misteryosong kahon sa drone. Matapos ayusin ni Carlos ang isa pang drone, inilagay rin niya rito ang kahon. Nang paanda rin nila ito, maayos itong lumipad, palayo dala ang kanilang mahalagang kargamento. Kasabay nito, nagsimulang magtipon ang mga residente sa labas ng restricted area habang naghihintay ng pahintulot na makabalik sa kanilang mga tahanan. Sa ibang bahagi ng lugar, isang lalaking nakasuot na pang-construction worker ang lumabas. Nagtungo ito sa tent at binuksan ang takip ng imbornal. Samantala, may isang babae sa bubong ng kalapit na gusali na nakakita sa paglapag ng drone. Lumapit siya rito at kinuha ang mga kahong dala nito. Sa kabilang banda, nagkamalay na rin ng pulis na tinamaan ng shockwave. Tiniyak ng kanyang kasamahan na paparating na ang mga ambulansya bago ito umalis upang hanapin ang lalaking tumakas. Sinubukan ng pulis na pasukin ng gusali sa pamamagitan ng pagsira sa pinto. Habang ginagawa niya ito, tumating naman ang mga backup unit. Nang makita ng mga sospek ang mga paparating na pulis, agad silang tumakbo. Sinundan sila ng isang police car hanggang sa makarating sila sa isang garahe. Mabilis silang umakyat sa hagdan habang hinahabol sila ng mga pulis. Samantala, matagumpay namang nakalabas sina X at C mula sa imbornal. Agad silang sumakay sa isang van at naghintay sa kanilang mga kasamahan. Ilang sandali pa, sina Carlos at Y ay bumaba rin sa imbornal upang gamitin ang parehong ruta ng pagtakas. Pagdating ng grupo ng pulisya sa construction site, natuklasan nila ang bukas na tunnel. Nang sumilip sila sa loob, nakita nila na may taong tumatakbo sa madilim na tunnel ng imbornal. Dito nagsimula ang isang matinding habulan. Sa loob ng imbornal, agad na pinatay ni na Carlos at Y ang kanilang mga ilaw. Pagkatapos ay sumiksik sila sa isang maliit na butas sa gilid upang magtago. Tumaan ang mga pulis at sinuri ang lugar. Ngunit dahil sa kadiliman at sa mahusay nilang pagtatago, hindi sila nakita. Ilang sandali pa, nagpasya ang mga pulis na maghanap sa ibang direksyon. Samantala, ang isang pulis ay tuluyan ng nakapasok sa gusali. Isa-isa niyang sinuri ang mga silid hanggang sa makarating siya sa basement. Doon niya natuklasan ang mga ebidensya ng naganap na operasyon at ang daang ginamit ng mga magnanakaw. Sa kabilang panig, umupo si X sa harapang upuan ng van at nagbigay ng senyas sa babaeng kumuha ng kahon mula sa drone. Lumapit ito at ibinigay sa kanya ang package. Bilang kapalit, binayaran siya ni X ng pera bago ito umalis. Habang tumatagal, patuloy namang tumatakbo sina Carlos at Y upang makalayo sa mga umahabol na pulis. Ngunit sinabi ng driver ng van na nauubusan na sila ng oras. Sumang-ayon si X at agad nilang pinaandar ang sasakyan upang tumakas. Ilang sandali lamang ang lumipas, nakalabas na ang mga pulis, ngunit huli na ang lahat. Nakalayo na ang van at wala na silang inabutan. Samantala, nagsimula ng mag-impake ang mga sundalo matapos ang operasyon sa bomba. Ngunit hindi pa rin mapakali si Martin.
muli niyang sinabi kay Will na sa tingin niya ay hindi talaga bomba mula sa ikalawang digmaang pandaigdig ang kanilang nakita. Iminungkahi niya na dapat itong sumailalim sa forensic examination at chemical analysis upang matiyak ang pinagmulan nito. Sumagot naman si Will na hindi na yon parte ng kanilang tungkulin, ngunit nangako siya na ipapaalam niya ang kanyang obserbasyon sa pulisya. Dahil dito, ipinasa nila ang impormasyon kay Susana at hiniling na magsagawa ng forensic at chemical testing. Kasabay nito, natuklasan ng pulis sa basement ang malaking butas na ginamit ng mga magnanakaw upang makapasok sa bangko. Agad niya namang inireport sa headquarters ang lahat ng kanyang nakita. Nang mapagsama-sama ang mga ulat, tuluyan nang naunawaan ni Susana ang nangyayari. Ang bomba, ang kaguluhan sa construction site, ang misteryosong heat signature at ang mga kahinahinalang galaw sa paligid ay pawang bahagi lamang ng isang maingat at planadong operasyon. Kaagad niyang ipinagbigay alam sa lahat ng unit ng pulisya na may naganap na malaking pagnanakaw sa bangko. Agad namang nagsimulang magtayo ang pulisya ng mga checkpoint sa paligid ng lugar upang harangin ang mga posibleng ruta ng pagtakas ng mga sospek. Sa ibang eksena, sina Carlos at Wai ay lumabas mula sa ibang lagusan ng imburnal at muling nakipag-ugnayan sa kanilang grupo. Ibinigay nila ang isang address kung saan sila susunduin at makalipas lang ang ilang sandali ay nasundo sila ng kanilang van sa kalye. Habang nasa biyahe, hiniling ni Carlos na makita ang mga package. Ibinigay naman ni X ang mga ito. Nang makarating naman sila sa isang checkpoint, inilabas ni Carlos ang mga pekeng dokumento at sinabi sa mga pulis na sila ay mga ordinaryong manggagawa lamang. Matapos suriin ng mga papeles, pinayagan silang makadaan ng mga pulis nang walang anumang hinala. Sa kabilang banda, habang sinusuri ang mga footage mula sa mga kamera, natuklasan ng mga investigador na ang mga sospek ay nakasuot ng damit na may logo ng London Water. Agad na iniutos ni Susana sa lahat ng unit na maging alerto sa sino mang may suot o gumagamit ng naturang logo. Ngunit huli na ang impormasyon. Huminto muna ang mga magnanakaw sa isang garahe kung saan pinalitan nila ang plaka ng kanilang sasakyan at binura ang mga logo na maaaring magturo sa kanilang pagkakakilanlan. Nang matanggap ng mga pulis sa checkpoint ang babala tungkol sa logo, saka lamang nila napagtanto na may van silang pinadaan na may kaparehong marka. Agad nila itong inireport, ngunit nakalayo na ang mga sospek. Sa ibang eksena, pagkatapos alisin ang lahat ng posibleng ebidensya, matagumpay na nakatakas ang grupo. Habang bumabiyahe sa highway, hindi nila maitago ang kanilang tuwa dahil matagumpay nilang naisagawa ang isa sa pinakamalalaking pagnanakaw na kanilang naplano. Samantala, abala naman ang mga forensic team at mga pulis sa pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen. Naroon din si Susana at personal na sinusuri ang mga natuklasan. Paglabas niya mula sa gusali, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipunin ang listahan ng lahat ng residente ng gusali. Partikular niyang nais na malaman ang impormasyon tungkol sa Unit 79 dahil ang storage room na konektado rito ang ginamit ng mga magnanakaw bilang lihim na base para sa kanilang operasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting natutuklasan ng mga otoridad kung gaano kahusay at kasalimuot ang planong isinagawa ng mga magnanakaw. Isang plano na gumamit pa ng isang pekeng banta ng bomba upang ilihis ang atensyon ng buong lungsod habang isinasagawa nila ang kanilang matinding heist. Samantala, nais nang bumalik ni Rahim sa kanilang apartment. Ipinaliwanag niya sa mga pulis na may naka-schedule siyang biyahe at malapit lamang ang kanilang tirahan. Ngunit nang marinig ng opisyal ang numero ng kanilang unit, agad itong naging interesado at sinabi kay Rahim na kailangan siyang sumama para sa ilang pagtatanong. Pinayagan ding isama ang kanyang pamilya at habang nangyayari ito, nakipagpulong naman si Major Will sa kanyang mga kapwa-opisyal. Tinanong siya kung bakit hindi niya agad inireport ang kanyang mga pagdududa tungkol sa bomba. Ipinaliwanag ni Will na ang tanging iniisip niya noon ay kung paano madidisarma ang bomba at maililigtas ang mga tao. Gayunpaman, sinabi ng kanyang mga nakatataas na may ugali siyang gumawa ng mga desisyon na hindi kumukonsulta sa kanyang mga superior. Binanggit din nila na nagkaroon siya noon ng ilang kasamahan na napasailalim sa alanganing sitwasyon dahil sa kanyang paraan ng pagtatrabaho. Samantala, dumating na ang mga forensic investigator at iba pang pulis sa lugar na pagkasunduan nila na hintayin muna ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Sa kabilang panig, nakarating na ang mga magnanakaw sa kanilang safe house.
Inutusan ni X ang lahat na ilabas ang kanilang mga suot na damit. Sinabi niya na kailangan nilang sunugin ng mga ito kasama ang van upang sirain ang anumang ebidensya na maaaring magturo sa kanila. Ngunit hindi lahat ay sumusunod ng lubusan sa plano. Si Y at Z ay lihim na nagtago ng ilang dagdag na alahas at mga gold bar para sa kanilang sarili. Gayunpaman, inutusan pa rin sila ni X na ilagay ang lahat ng mga nakuhang gamit sa isang lugar at magpalit ng damit. Samantala, dinala si Rahim sa kustodiya ng pulis para sa investigasyon. Dumating naman si Susana upang personal na magsagawa ng interogasyon. Habang naghihintay, hindi maitago ng mga magulang ni Rahim ang kanilang pagkadismaya at pinagsabihan nila ang kanilang anak tungkol sa sitwasyong kanilang kinasangkutan. Pagdating ni Susana, direkta niyang sinabi ang dahilan ng investigasyon. Ayon sa kanya, ang storage room na nakarehistro sa kanilang unit ang ginamit bilang bahagi ng operasyon ng mga magnanakaw. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ng kaso si Rahim at ang kanyang pamilya. Bagamat wala pang ebidensyang nagsasabi na sangkot sila sa krimen, kailangan munang alamin ng mga otoridad kung paano nagamit ng mga sospek ang kanilang storage area at kung may nalalaman ba sila tungkol sa planong pagnanakaw. Patuloy na pinagsasabihan ng ama ni Rahim ang kanyang anak tungkol sa susi ng storage room. Nang tanungin sila ni Susana, ipinaliwanag ni Rahim ang nangyari. Ayon sa kanya, may ilang lalaking dumating na may dalang mga dokumento na tila mga pulis. Sinabi ng mga ito na ipinadala sila ng landlord at kailangan nilang gamitin ng storage room upang mag-imbak ng ilang kagamitan. Bagamat pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag basta ibigay ang susi, nagtiwala siya sa mga dokumentong ipinakita ng mga lalaki. Ipinaliwanag pa niya na bilang mga emigrante, nasanay silang sumunod kapag may mga taong may dalang opisyal na papeles. Dahil dito, ibinigay niya ang susi ng hindi naghihinala. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, iniwan na sila ni Susana. Samantala sa safe house, nagsimula ng pagparti-partihin ng mga magnanakaw ang kanilang mga nakulimbat. Nang matapos iyon, inilabas nila ang espesyal na package na matagal na nilang pinoprotektahan. Binuksan ito ni Carlos at ipinakita sa lahat ang laman. Ito ay mga uncut diamonds. Nagulat naman ang grupo at agad na nagtanong kung paano niya nalaman kung saang locker nakatago ang mga ito. Ngunit ngumiti lamang si Carlos at sinabing hindi na mahalaga kung paano niya nalaman. Ipinaalala niya na siya ang eksperto nila pagdating sa mga diamante. Ayon sa kanya, ilang henerasyon na nagmimina ng diamante ang kanilang pamilya. Nagtanong naman si Y kung bakit kailangan pa niyang magnakaw sa bangko kung ganoon ang kanyang pinagmulan. Sumagot si Carlos na komplikado ang usapin ng pamilya at hindi niya na ito pinahaba pa. Tiniyak naman ni X na patas ang magiging hatian ng lahat ng kanilang mga nakuha. Tumango naman si Carlos bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang tumawag sa isang tao. Nagtaka naman si X at tinanong kung sino ang tatawagan niya. Ngunit hindi niya na ito pinigilan. Habang nasa kalagitnaan ng tawag si Carlos, bigla namang bumukas ang pinto ng safe house. Dalawang armadong lalaki ang marahas na pumasok at agad na sumigaw na sumuko ang lahat. Mabilis na nagkaroon ng kaguluhan. Nakipagbunosisi sa isa sa mga armadong lalaki, habang ang isa naman ay agad na nagpaputok ng baril. Tumama ang bala kay Y. Sa isang iglap, ang masiyang pagdiriwang ng matagumpay na heist ay napalitan ng takot at kaguluhan habang nagsimula ang isang panibagong laban sa loob mismo ng kanilang pinagtataguang lugar. Sinunggaban ng driver ang isa sa mga armadong lalaki upang pigilan ito habang sinamantala naman X ang kaguluhan para makatakas. Pinaputukan siya ng isa sa mga armadong lalaki habang tumatakas. Nang wala ng ibang madaanan, tumalon siya mula sa bintana upang makaligtas. Paglapag niya, isa pang lalaki ang naghihintay at agad siyang tinutukan ng baril. Ilang sandali pa, lumabas na si Carlos at sinalubong ang galit ng mga kasamahan dahil sa kanyang pagtatraidor. Pagkatapos, ikinulong nila ang ilan sa loob ng garahe. Sa kabilang banda, natapos na rin ang operasyon sa bomba. Naglabas ng mga tasa ang mga sundalo habang naghahanda si Major Will ng mga inumin. Masaya nilang ipinagdiwang ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang misyon. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Will. Sa halip na uminom, ibinuhos niya ang kanyang inumin sa lupa bilang paggalang at pagninilay sa mga nangyari. Tahimik siyang nanatili habang ang iba ay nagsasaya. Sa ibang eksena, sina Carlos at ang kanyang bagong kasamahan na si Ludo ay nagsimulang hatiin ng kanilang mga ninakaw. Nagbigay si Carlos ng pera sa kanyang mga tauhan at uminom sila bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay.
Sa kabilang banda, si Y ay sugatan at patuloy na nagdurugo. Sinabihan naman siya ni X na manatiling kalmado at gamitin ang pinto ng van upang maputol ang tali na nakagapos sa kanya. Samantala, pinauwi na ng pulisya si Rahim at ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan matapos ang pagtatanong. Sa ibang eksena, habang sinusuri naman ni Ludo ang mga diamante, tinanong niya si Carlos kung magkano ang halaga ng mga ito. Tinataya ni Carlos na maaaring umabot sa humigit kumulang 4 na milyong dolyar ang halaga ng koleksyon. Hindi agad naniwala si Ludo at muling nagtanong kung paano niya nalaman na naroon ang mga diamante. Dito ibinunyag ni Carlos ang tunay na dahilan ng kanyang pagkilos. Ayon sa kanya, ang mga diamanting iyon ay pag-aari ng dati niyang amo, isang taong matagal na niyang kinamumuhian dahil minsan na siyang sinubukang ipapatay nito. Nagtanong si Ludo kung bakit siya pinagtaksilan ng kanyang amo. Ipinaliwanag ni Carlos na dati silang may kasunduan. Pupunta siya sa mga lugar na mapanganib upang kumuha ng mga diamante. Sa kanya ito ipupuslit pabalik sa bansa at ilalagay sa bangko. Ngunit hindi nagtagal, nagpa siya ang kanyang amo na lokohin at tanggalin siya sa negosyo. Dahil dito, nagpa siya si Carlos na gantihan ito sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mismong mga diamanteng itinago nito. Pagkatapos marinig ang kwento, humingi si Ludo ng isang diamante bilang bahagi ng kanyang gantimpala. Pumayag naman si Carlos. Ngunit hindi nagtagal ay humingi pa si Ludo ng isa pang diamante at dito na nagbago ang tono ng usapan. Sinabi ni Carlos na hindi na iyon bahagi ng kanilang kasunduan. Iginiit naman ni Ludo na siya ang nagpondo at nagbigay ng suporta para maisagawa ang operasyon. Sa kanyang pananaw, sapat na ang naging ambag niya upang angkinin ang natitirang mga diamante. Mariing tumutol si Carlos at sinabi na ang mga diamanteng iyon ay kanya. Dahil dito, nagsimulang tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawa at malinaw na ang matagumpay na heist ay maaaring humantong sa panibagong labanan dahil sa kasakiman at pagtataksil. Ipinaliwanag ni Carlos kay Ludo na kahit makuha nito ang mga diamante, wala naman itong alam kung paano ibebenta ang mga iyon. Kaya sinabi niya na mas mabuting siya na lamang ang humawak sa mga ito. Ngunit hindi naman nakumbinsi si Ludo. Naglabas siya ng baril at iginiit na hahatiin nila ang diamante ng pantay, 50-50. Mariing tumutol si Carlos at nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang usapan. Sa sobrang galit, dinampot ni Ludo ang isa sa mga diamante at pinukpok ito. Nagulat naman si Carlos dahil nabasag ito na parang salamin. Ang pinaghirapan nilang nakawin ay biglang nawalan ng halaga. Agad niyang sinuri ang iba pang diamante at isa-isang natuklasan na peke ang lahat ng ito. Samantala, umuwi naman si Major Will upang maglinis at magpahinga matapos ang mahabang operasyon. Balik sa safe house, agad na tinawag ni Ludo ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Carlos na posibleng may nanghak sa kanyang device o kaya naman ay napalitan ng kanyang dating amo ang mga diamante matapos itong mabigyan ng babala. Ngunit para kay Ludo, puro kasinungalingan lamang iyon. Naniniwala siya na niloloko lamang siya ni Carlos. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hawakan ito. Sinubukan naman ni Carlos na ipaliwanag na mayroon pa naman silang mga alahas at iba pang mga nakulimbat na maaaring pagkakitaan. Ngunit hindi nakinig si Ludo. Pinwersa nila na ilapag ang kamay ni Carlos sa mesa at marahas itong pinukpok upang pilitin siyang magsabi ng totoo. Paulit-ulit siyang tinatanong kung nasaan ang mga tunay na diamante. Ngunit iisa lamang ang sagot ni Carlos, hindi niya ito alam. Nang balak na siyang saktan ng mga tauhan nito, pinahinto sila ni Ludo. Sa halip, inutos niya na dalhin si Carlos sa kanilang workshop para doon ipagpatuloy ang pagtatanong. Samantala, inilagay ni Ludo sa isang bag ang lahat ng natitirang alahas. Pagkatapos ay tinulak ng kanyang mga tauhan si Carlos sa loob ng compartment ng sasakyan at isinara ito. Bago sila umalis, sinabi ni Ludo na babalikan pa nila ang iba pang mga kasamahan upang ayusin ang natitirang problema. Habang lumalalim ang alitan sa loob ng grupo ng mga magnanakaw, may mahalagang balitang natanggap ang mga otoridad. Ipinaalam ni Susana sa militar na dumating na ang forensic report tungkol sa bomba. Ang dokumentong ito ay maaaring magbigay ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag kina Martin at Will. Kung ang bombang naging sentro ng buong operasyon ay tunay nga bang isang lumang bomba mula sa ikalawang digmaang pandaigdig o isa lamang bahagi ng mas malawak na sabuatan. Nakatanggap si Major Will ng tawag mula sa isang colonel. May mahalaga itong balita tungkol sa resulta ng forensic investigation.
Ipinaalam ng Colonel na mali ang unang palagay nila. Ang bomba ay hindi mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa ulat, ang pinagmulan nito ay direktang nauugnay sa militar. Dahil sa bigat ng natuklasan, inutusan siya ng Colonel na dumalo sa isang espesyal na pagpupulong sa susunod na araw upang talakayin ang mga detalye ng kaso. Samantala, umakyat si Rahim sa bubong ng kanilang gusali. Naglabas siya ng sigarilyo at tahimik na nag-iisip sa mga nangyari sa nakaraang araw. Bago siya umalis, lumapit siya sa isang tagong bahagi ng bubong at agad na kinuha ang isang package na nakatago roon. Sa kabilang banda, nagawa naman ni X na maputol ang tali na nakagapos sa kanya. Agad niyang sinuri si Y at pinalaya rin ang iba pang mga bihag. Ngunit huli na para kay Y dahil sa matinding pagdurugo mula sa tama ng bala, hindi na ito nakaligtas pa. Pagkatapos nito, inutusan ni X ang driver na paandarin ng sasakyan. Nang umandar ang makina, sinira nila ang pinto at pilit na lumabas mula sa kanilang pagkakakulong. Paglabas nila, inilabas ni X ang isang tablet device at ibinunyag ang isang lihim. Ayon sa kanya, naglagay siya ng tracker sa bawat miyembro ng grupo dahil hindi siya kailanman lubos na nagtiwala sa kahit sino sa kanila. Sa tulong ng mga signal mula sa tracker, natuntun nila ang direksyon ng sasakyang sinasakyan ni Ludo at Carlos. Mabilis silang sumakay sa kanilang kotse at agad na sinundan ng mga ito. Samantala, habang dinadala siya ng mga tauhan ni Ludo, palihim na inilabas ni Carlos ang kanyang telepono. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagawa niyang magpadala ng mensahe sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Kasama sa mensahe ang paghingi niya ng tulong at ang kanyang eksaktong lokasyon. Sa ibang eksena, habang naghahanda si Rahim para sa kanyang biyahe, maingat niyang itinago ang misteryosong package sa lihim na compartment ng kanyang maleta. Dumating naman ang kanyang pinsan na nagtatrabaho bilang security guard at tinanong kung maayos na ba ang lahat. Kalmado lamang siyang tumango bilang sagot. Samantala, sa kanyang workshop, muling sinuri ni Martin ang magnet na kanilang na-recover. Doon niya natuklasan na may sira pala ang isang mahalagang chip, bagay na maaaring magpaliwanag kung bakit nagkaroon ng mga hindi inaasahang problema sa operasyon. Kasabay nito, umalis naman si Major Will sa kanyang bahay, dala ang isang bag, tila may mahalagang misyon na kailangang tapusin. Habang lumalalim ang investigasyon, natuntun ng pulisya ang kumpanyang umupa sa Unit 79. Mula roon ay natukoy nila ang isang lalaking nagngangalang Carlos na dati nang naaresto sa Belgium dahil sangkot umano sa smuggling ng mga diamante. Samantala, nakarating na sila Rahim sa airport at kasalukuyang nag-check-in para sa kanilang flight. Sa ibang eksena, nasalubong naman ni Ludo at ng kanyang mga tauhan sina X at ang kanyang grupo. Tinangka nilang tumakas, ngunit mabilis silang naharang. Agad na sumiklab ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, binasag ni X ang bintana ng sasakyan at nagawang maagaw ang baril ni Ludo. Sa loob ng trunk ng sasakyan, narinig ni Carlos ang sunod-sunod na putok ng baril. Nang matapos ang engkwentro, kinaladkad siya palabas. Takot na takot at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit hindi naawa si X. Isinuot niya ang isang plastic bag sa ulo ni Carlos at sinimulang sakalin ito. Habang nagpupumigla si Carlos at unti-unting nauubusan ng hangin, malinaw na ipinapakita ni X na wala siyang balak na makinig sa anumang paliwanag o pagsusumamo nito. Habang sinasakal ni X si Carlos, bigla namang umalingaw-ngaw ang isang putok. Tinamaan si X ng bala at ito ay napaatras. Agad namang nagsitago ang lahat upang makaiwas sa putok ng baril. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Carlos ang pagkakataon. Mabilis siyang sumakay sa isang sasakyan at tumakas bago pa siya muling mahuli. Dito ay mabubunyag na ang misteryosong bumaril ay walang iba kundi si Major Will. Matapos ang kanyang pag-atake, umalis din siya sa lugar nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Samantala, ang natitirang miyembro ng grupo ng mga magnanakaw ay nakita ang bag na puno ng alahas. Nagawa namang makatakas ni Carlos at nakarating sa airport. Upang hindi mahalata, nag-check-in muna siya sa isang hotel. Doon siya naglinis at naghanda para sa susunod na hakbang. Kinuha niya ang kanyang peking passport at inayos ang plano niyang pagtakas palabas ng bansa. Samantala, si Susana ay patuloy na nag-iimbestiga. Sa pamamagitan ng mga CCTV footage, natukoy niya ang mga larawan ni Carlos. Agad niyang ipinakalat ang mga impormasyon sa iba't ibang ahensya at lugar upang maging alerto ang lahat sakaling makita ito. Hindi nagtagal, nagtungo si Carlos sa airport at nag-check-in para sa isang flight patungong Turkey at matagumpay na nakalipad bago pa siya maharang ng mga otoridad.
Kasabay nito, nakipagkita si Martin kay Susana upang ibahagi ang kanyang mga natuklasan. Ayon sa kanya, may malubhang psychological problem si Major Will at malamang ay dulot ito ng PTSD mula sa kanyang karanasan sa digmaan. Nalaman din nila na kahit na-discharge na siya noon, kusa pa rin siyang nag-volunteer na manatili sa Afghanistan. Pagkatapos ay pinakita ni Susana ang larawan ni Carlos kay Martin at tinanong kung kilala niya ito. Hindi niya nakilala ang lalaki, ngunit may isang pangalan siyang agad na nabanggit. Ito ay si Rahim. Ipinaliwanag ni Martin na si Rahim ay dating interpreter ni Major Will sa Afghanistan. Malaki ang naitulong nito kay Will noong panahon ng digmaan at kalaunan ay tinulungan naman ni Will na mailipat ang pamilya ni Rahim sa Europe upang maprotektahan sila laban sa mga banta sa kanilang sariling bansa. Dahil sa impormasyong ito, agad na naglabas si Susana ng panibagong alerto para kay Rahim at kay Major Will. Naniniwala siya na may mahalagang koneksyon ang dalawa sa misteryosong kasong iniimbestigahan niya. Habang abala ang otoridad sa paghahanap sa kanila, tahimik namang nakalipad si Major Will palabas ng bansa sakay ng isang private plane. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakatanggap si Susana ng bagong impormasyon. Ang night guard sa construction site ay pinsan ni Rahim. Dahil dito, lalo pang tumibay ang hinala niya na konektado ang pamilya ni Rahim sa buong operasyon. Samantala, nagtungo si Susana sa bahay ni Will. Habang papalapit sa pintuan, alam niya na maaaring naroon ang mga sagot sa lahat ng naganap. Ngunit posible ring huli na ang lahat dahil ilang hakbang na ang lamang ni Major Will sa kanya. Ngunit pagdating nila, wala na si Will. Tila matagal na itong umalis at maingat na naitago ang mga ebidensya. Gayunpaman, may mahalagang natuklasan si Susana sa loob, mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng bomba. Habang sinusuri ang bahay, nakakita rin siya ng isang diary. Sa pagitan ng mga pahina nito ay may lumang piraso ng dyaryo. Nakasaad doon ang balita tungkol sa isang ambush na tumama sa unit ni Will. Maraming taon na ang nakalipas kung saan 3 sa kanyang mga kasamahan ang nasawi. Maliwanag na ang trahedyang iyon ay may malaking epekto sa kanyang buhay at maaaring isa sa mga dahilan ng kanyang pagkahumaling sa paghihiganti at mga mapanganib na operasyon. Samantala, nasa Istanbul na si Major Will. Doon niya muling nakatagpo si Carlos. Pagkakita pa lamang nila ay agad na nagtanong si Will kung bakit napaaga ang pagsabog. Ipinaliwanag ni Carlos na nasa panganib sila ng mga sandaling iyon at kailangan nilang gumawa ng malaking distraction upang makaligtas. Hindi nagtagal, tumating din si Rahim at tiniyak na maayos ang lahat at walang nakasunod sa kanila. Pagkatapos ay magkakasama nilang pinuntahan ang mga buyer matapos masuri at mapatunayan ang kalidad ng mga diamante na tuloy ang transaksyon. Napakalaki ng halaga ng bentahan at matapos ang lahat ay hinati nila ang kita. Bawat isa sa kanila ay tumanggap ng humigit kumulang 30 milyong dolyar. Pero wala sila sa mga buhayang politiko sa Pilipinas dahil mali-maleta ang kanilang pinaghahatian. Aray ko! Pagkatapos ng matagumpay na bentahan, nagiwahiwalay na sila. Bawat isa ay nagtungo sa sarili nilang direksyon, dala ang kanilang mga bahagi ng kayamanan at mga lihim na matagal nilang itinago. Bumalik ang kwento 10 taon sa nakaraan sa Afghanistan. Noong panahong iyon, si Carlos ay nahuli ng isang armadong grupo at dinala sa isang hindi kilalang lugar. Kasabay nito, sina Will at Rahim naman ay papauwi na matapos ang isang misyon. Habang binabaybay nila ang isang mapanganib na lugar, napansin ni Will ang isang kampo ng milisya sa malayo. Agad niyang sinabihan si Rahim na mag-ingat at magtago. Ngunit bago pa sila makakilos ng maayos, may napansin siyang mas nakakatakot. Tila nakatapak sila sa isang minefield. Ilang segundo lamang ang lumipas bago naganap ang sakuna. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang sasakyan ay nawasak at tumilapon sa ere. Sa isang iglap, naglaho ang katahimikan at napalitan ito ng apoy, usok at kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Carlos na makatakas. Habang tumatakbo upang iligtas ang sarili, nakasalubong niya si Will. Agad siyang pinahinto nito at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Carlos na gusto siyang ipapatay ng sarili niyang amo. Nauunawaan ni Will ang panganib na kanyang kinakaharap, ngunit may sarili siyang problema. Sinabi niyang tutulungan niya si Carlos, ngunit kailangan din niya ng tulong nito. Pinutol ni Will ang mga tali ni Carlos at itinuro ang maselang sitwasyon. Nakatapak siya sa isang landmine at hindi siya maaaring gumalaw. Isang maling hakbang lamang ay maaari nila itong ikamatay lahat.
Inutusan niya si Carlos na i-defuse ang bomba habang siya naman ay magbibigay ng cover fire laban sa mga umaataking kaaway. Ibinigay naman ni Will ang isang baril kay Rahim at sinabihang protektahan si Carlos habang ginagawa nito ang napakadelikadong gawain. Habang nagliliparan ang mga bala sa kanilang paligid, maingat na sinunod ni Carlos ang bawat bilid ni Will. Nanginginig siya sa kaba dahil alam niya sa isang pagkakamali lamang ay maaaring katapusan na ng lahat. Sa tulong ng malinaw na direksyon ni Will at walang tigil na cover fire ni Will at Rahim, matagumpay na na-defuse ni Carlos ang bomba. Nang matiyak na ligtas na ito, saka lamang inalis ni Will ang kanyang paa. Laking ginhawa nilang lahat nang mapagtantong nakaligtas sila. Hindi nagtagal, nagawa rin nilang pabagsakin ang natitirang mga kalaban. Ang insidenteng iyon ang naging simula ng matibay na pagkakaibigan ng tatlong lalaki. Si Carlos ay nakabili ng isang malawak na nature reserve sa Africa at pinaniniwala ang may potensyal na magkaroon ng malalaking deposito ng diamante. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga illegal na gawain sa nakaraan, isa siya sa pinaka-most wanted criminal sa mundo at kabilang umano sa pangunahing target ng Interpol. Samantala, si Rahim ay nagtatag ng isang matagumpay na negosyo kasama ang kanyang pamilya. Samantala, si Will ay nag-donate ng $25 million sa Fuse, isang charity organization na nakatuon sa pagtukoy at pag-aalis ng mga hindi sumabog na bomba. At tungkol naman sa natitirang bahagi ng kanyang pera na natiling lihim ito kung ano ang kanyang ginawa rito at marahil iyon ang isang bagay na tanging si Will lamang ang nakakaalam. Samantala, si Saldico naman ay nagtatago na sa ibang bansa, hindi malaman kung nasaan sa Europe. Muntik na itong maaresto, mapahinto, ngunit hindi pa rin nahuhuli. Aray ko! At ang mga buhaya naman sa Pilipinas ay nananatili pa rin malaya at naghahasik ng lagim. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.